mundong ito gusto natin ng pagbabago. Ikaw at ako may magagawa pa. Nagbabalik pa ang tulong ko pasa mo dito po sa TV5. Ang tanong ng bayan, ano ang pinakamagandang negosyo na pwede mong pasukan? Yan po ang tanong ng napakaraming tao ngayon na gustong magnegosyo. At good news, yan din po ang pag-uusapan natin sa tulong ko, pagbabago mo. Simulan na natin. Siguro, ano ba talaga ang magandang negosyo na pwede mong pasukan? Sa tingin mo, marami po kayong malamang sagot. Pero today po, share ko po sa inyo isang napakagandang sagot. One time po, tinanong po, isa sa pinakamayaman o pinakamayaman na taong sa buong mundo patungkol sa Bill Gates. Ano ba ang pinakamagandang negosyo na pwedeng pasukan para sa hinaharap? Siguro po, gusto nyong malaman to. Tama? Bad news, hindi ko po paalam sa inyo. Hindi po, joke lang. Pag-usapan na natin. So one time po, ito po nangyari. Bill, ano sa tingin mo ang pinakamagandang negosyo na pwedeng pasukan? Alam niyo po, halos lahat po na nakikinig ang ni-expect. Computers, siyempre, yun ang negosyo niya. Di siya yumaman. Ibig sabihin, software sa computers. Ano pa? Cellphone, internet, siguro, social media. Naku, dyan yumaman si Mark para sa Facebook. Siguro, yun po ang na-expect ng napakaraming tao habang tinatanong si Bill Gates. Kaya lang po, nagulat sila sa sagot ni Bill Gates. Sabi niya, you know what? The best business for the future is, ito po sagot niya. Hulaan nyo. Ano yan? At sabi po niya, the best business for the future is farming. Ha? Siguro magtatanong kayo, farming? Eh dito ka sa Pilipinas, ayaw mag-farm ng maraming tao. Bakit ako magpa-farming? Siguro habang nakikinig ka ngayon, gusto mo nang patayin yung TV. Bakit? Sir, yan lang pala pag-uusapan natin, farming. Pero alam niyo po, makinig po kayo sa susunod na sinabi ni Bill Gates. Tinanong si Bill Gates, Bill, bakit farming? Ito po ang sagot niya. Alam mo mga kapatid, all of us can live without cellphone. All of us one day can live without computers. But nobody among us can live without food. Alam niyo po nung madinig ko yun, meron pong katotohanan. Darating po isang araw, pagkain ang magiging isa sa pinakamahal na produkto sa buong mundo. At ang sabi niya kapatid, yan ang negosyo na sigurado kikita in the future. Ikaw kapatid, sa tingin mo, tama si Bill Gates. I don't know with you. Pero habang nakikinig po ako sa kanya, tingin ko tama siya. Pero, may pero po siya. Hindi basta-basta farming ang sinasabi niya. Dapat modern food production. Ibig sabihin, hindi basta-basta nagtanim, tapos umani, diniligan. Hindi po. Sinasabi niya po dito, dapat matuto po tayo ng modern food production wherein yung crops po na nagkukuha o inaani sa isang maliit na lugar ay madami, dumadami kasi po ginagamitan ng modern technology. Sa Pilipinas po, bakit po maraming tao ayaw maging farmer? Bakit sir? Ang init, nakakapagod, tapos nasa ilalim ng araw. Kaya mapapansin mo, ang mga lupain sa Pilipinas, pumunta po kayo sa probinsya. Napakarami pong lupain ang walang nakatanim. Bakit? Yung may-ari po ng lupang yon na magsasaka, namatay na. Ang problema po, yung anak niya ayaw magsaka. Yung anak niya po gustong magtrabaho dito po sa Metro Manila para kumita na minimum wage. Ang sinasabi po ni Bill Gates, kapatid, Pilipinas, pag-isipan ng mabuti. Pilipinas, isa sa pinakamayamang lupa sa buong mundo. Bakit ayaw natin magtanim? One time nga po, sabi nga po ng isang Japanese, give me Mindanao and I will feed the world. That's how rich our country. At if there's one thing that God has given us, binigyan po tayo ng malusog at matabang lupa. Ang tanong, bakit po tayo nag-i-import ng pagkain? Bakit po tayo nag-i-import ng bigas sa ibang bansa? Why? We fail to unleash the highest potential of our resources, especially yung lupa po natin dahil ayaw nating mag-farming. Yan po ang problema. Now, para mas maintindihan nyo, sir, kikita ba talaga kami sa farming? Alam nyo po, pag pumunta po kayo sa Amerika, sa ibang bansa, ang mayayaman po sa kanilang bansa, magsasaka. Sa Pilipinas, ang mayayaman, hindi magsasaka. Naghihirap ang magsasaka, kaya ayaw po natin magsaka. Pero bibigyan ko po kayo ng ilang example para pakita sa inyo, pwedeng gumanda ang buhay mo pag ikaw ay magsasaka. Bigyan po yung example. Isang magandang sample po na lamang ko ay ito pong Costales Nature Farm. I don't know ko po kung nadidig nyo na po ito. Isa po itong farm, pero maayos po ang buhay na may-ari. Maayos po ang buhay na magsasaka.
At dito po, ginagamitan nila ng modern farming. Ayan po ay tsura. You want to know more about this? Go to the internet, type nyo po, Costales Nature Farm. At ito pong farm na to ay kumikita ng maayos at maganda. Ito, mas maganda po sa farm na to. Hindi lang po siya basta farm. Meron pa po silang iniibang ginagawa. Nagbibigay din po sila ng workshop on farm tourism. Ibig sabihin po, yung kanilang farm, hindi lang po farm. Tourist spots na po to. Pwede kang pumunta doon, pwede kang matuto, pwede kang mag-enjoy kasi ang ganda po ng farm. Ibig sabihin po, hindi lang po siya kumikita doon sa produktong inaani niya, kumikita rin po siya sa mga taong dumadalaw doon sa farm niya. Ibig sabihin, naging tourist spots. Ito pa mas maganda. Tingnan niyo po. Dahil sa ganda po ng farm na to, nag-o-offer po sila ng farming seminar. Ibig sabihin, hindi na lang po sa pagpa-farm kumikita. May seminar po. Ito nga po yung schedule ng seminar for 2017. Ibig sabihin, may dagdag na kita. Bakit? Sa galing po nilang mag-farm, natuto po silang mag-farm. Ngayon po, yung farming techniques nila, tinuturo na nila sa ibang tao. Kaya kapatid, ikaw kung gusto mo mag-farming, ito po ang pagkakataon. Sabihin nyo, sir, wala akong lupa. Pumunta ka sa probinsya nyo, ang daming lupa, binebenta. Pwede ka mag-invest, pwede mong bilhin yun. Ang problema lang, ayaw nating maarawan. I have a good news for you. Tingnan niyo po yung kutis natin. Ang kutis natin kayo manggi. Talaga po yung nakadesign sa farming. Ang problema, ayaw po natin mag-farm. May gusto po tayong ibang gawin. Pakikita ko po sa inyo. Hindi lang po siya kumikita sa seminar. Tingnan niyo po to. Itong farm na to, kumikita po sa dining. May kainan. Pwede kang mag-hotel. May accommodation. May swimming yung farm niya. May fishing, may seminar. Ito, social, may spa. Can you imagine what happened? At magkano kaya kinikita nitong farm na to? Tanong, saan nagsimula? Farming. Ikaw kapatid, hindi ba yung lolo mo farmer? Ang problema nung makita mo, yung lolo mo, ay ayoko na mag-farm. Bakit? Magtanim ay di biro. Maghapong na kayo ko. Yan mo, makikita na, kaya ayoko mag-farm kasi tinuro sa atin. Ang hirap mag-anim, maghapon na kayo ko, ang hirap-hirap. Planting rice is never fun. Napansin niyo po, yun nadidinig natin. Pero alam niyo ba, napakalaki po ng pagpapala pag tayo natutong bungkalin ang ating lupa. Lilinawin ko lang po, kung meron kayong tanong na nangangailangan ng tulong patungkol sa negosyo o kahit sa anumang bagay, padala niyo po ang inyong question and comments sa tulong ko, pasa mo Facebook. At susubukan po namin sagutin yan sa mga susunod na araw. Bukas, aalamin natin ang iba pang magandang negosyo na pwede niyong pasukan. Diyan lamang kayo dahil susunod na ang nakaka-inspire na success story ni hatid sa inyo ni Ma'am Avelyn. Magbabalik pa ang tulong ko pasa mo sa TV5. Kapag pagod, huwag magreklamo. Huwag sumuko. Magpahinga. Ang tulong na ito ay hatid sa inyo ng Microdata. Ang breast cancer ang pangunahing uri ng cancer na nagiging dahilan ng kamatayan sa mga kababaihan. Nagsisimula ito sa simpleng bukol at kadalasan walang nakababahalang sintomas. Huwag mag-alala dahil ito ay maaaring magamot kung ito ay maagang matutukoy. Kumonsulta na sa doktor at magpasailalim na sa mammogram screening bago pa man ito magdulot ng sintomas. Ang tulong na ito ay hatid sa inyo ng World City Medical Center.